Hi guys! Welcome to this video. So, today, hindi naman ako masyadong nagbibideo ng like this. So, today, gusto ko lang i-share why I ended up applying abroad. It was all started when my father, English, woo! Nag-start siya nung aksidente yung tatay ko. But before the accident happened, siguro mga few months before the accident, my aunt, English talaga. So, yung tita ko, nag-offer siya na like, mag-abroad ako, ganun. So, hindi ko muna siya tinake kasi nga I have a responsibility sa barangay namin at tinake ko siyang responsibility pa rin kasi taong bayan pumili. Then, the accident happened. Dun ko na-realize na wala nang magpro-provide sa amin ng financial, wala nang magbibigay sa amin ng para sa pagkain. So, I decided na siguro I wanna take this opportunity na lang habang may tumutulong pa. It was last year, November 7. I think, I don't know the exact date, but ganun. November 7 ata yun. Nang lumuwas kami papuntang Maynila, kasama ko yung dalawang pinsan ko, tita ko. Siya yung tumutulong sa akin as of now sa financial ko dito sa tinitirhan namin. Tapos, on the same year din, last year, automatically na line up agad ako habang I was doing my medical. Yes, after the medical, sige, na fit to work. Tapos, line up agad ako. And that was my first selection. So, that selection, pinaghandaan ko, syempre, kasi Japan yun eh. Tsaka, ano siya sa skills ko. Yung machine operating. Sa awa ng Diyos, ay napasa ko. At I was selected. I was the second to called number 3. Bago pa kami matawag, kami yung first batch na isinalang sa selection. Tapos, after ng namin interview, siyempre pre ako, hingi ako ng signs na kung araw ko to, kung magsiselect ako ngayon, bigyan mo ako ng sign na kahit isa man lang eroplano, ganun, na dumaan, pero walang dumaan. I was holding my phone that time na lagi yung tinitingnan yung phone ko. Every open ko ng phone, yung wallpaper niya nagra-randomly change, papalit-palit yon. Pero hindi ko naisip at di ko din napansin na siguro yun yung sign kasi 2 days na yung wallpaper ko sa phone na dapat random siya, hindi siya pinapalitan. Yung laging nasa window seat ng eroplano, yun lagi yung lumalabas. I don't know, siguro yun din ang sign. Kaya ayun, after ilang hours from 10 a.m. tapos tinawag kami 5 p.m. nata yun. I was really happy naman sa nangyari. Siyempre nakakakaba yun. Kaharap na namin yung omedetou gozaimasu, ganun, congratulations daw. I was really happy that time at pinipigilan ko yung pag-iyak. Siyempre, na yun eh, dream come true na rin yun eh. Parang malapit na akong matupad yung mga pangarap kong ganun. Tapos, at that time din, nag-i-schooling na din kami ng Nihongo. That was lesson 2 ata, lesson 3 pa lang kami. Kasi start pa lang namin ng December pa lang, lesson 2 pa lang ata kami noon. Or lesson 2 or lesson 3. Na namin, parang nagkakasunod-sunod yung blessings ng ko. Pero, after the selections, umuwi ako ng bahay, alas 6 na. At ako lang pala yung mag-isa na nandito kasi yung mga pinsan ko nandun pa sila nag grocery pa sa MUA. At yun,
I was crying that night. Nang tumawag ako kay na mama, sa tita ko. Binalita ko na, selected na ako, ganun. Magkakaroon ka na ng anak na mag-abroad. Pero, ganun. Binigay naman sa amin yung kung anong mga requirements namin, mga documents na kailangan ipasa. At, yun, isa na lang yung, so far, ngayon, isa na lang yung kailangan kong ipasa. Then, after nun, umuwi ako sa Samar. Doon ako nag-celebrate ng Pasko. Lang, 1 week. 1 week lang ata doon. Nung January 2 na, bumalik na ako agad dito. Kasi, meron pa kaming schooling January 5. Yun. At, nagkaroon din kami ng ng exams. Yun, pagkatapos namin ng lesson 5, after 1 month, nagkaroon kami ng exams. At napasa ko yung first examination namin, finals. Tapos Kaiwa. And I rank first. Then the second finals, I rank also first. Yeah, I was so really, really happy. That's why, pinagbubutihan ko pa yung pag-aaral. Kahit minsan, tinatamad ako mag-review. Sorry po. Tinatamad talaga ako mag-review pag iwan ko, may time lang ako nagre-review, maybe pag nandun na ako dun sa aming school. Dun lang ata ako ginaganahan kasi mayroong mga dun natatanungan, ganun, na nababahagi ko yung mga alam ko, nababahagi nila ayun. Balik tayo sa topic ulit. Punta tayo sa schooling ko My journey was really, in short, really hard. Kinda really hard. Kasi, kung hindi na accident yung tatay ko, hindi siguro ako nandito, nakikipagsalamuha sa Manila. Siguro hindi na ako makakakilala ng iba't ibang mga tao. Ganun. It wasn't actually my plan. Ano ba yun sa English? Hindi talaga yun yung plano ko. Ganun. Kasi yung plano ko, magtayo lang, makapag-ipon, magtayo ng small business para sa mama ko. Ganun kasi. Ganun nga. Sitwasyon namin. Ang hirap ng buhay sa Samar. Kung tutusin lang. Hindi naman ako doon naglalagi sa bahay kasi doon ako naglalagi sa tita ko, which is siya yung tumutulong sa akin sa ngayon. At in the future, ako naman tutulong sa kanila kasi tatanda din sila, di ba? I hope magampanan ko yung mga pinagsasabi ko, no? Nag-apply din ako Taiwan Sa Taiwan naman ay hindi ako na-entertain ng maayos. Parang parang hindi talaga sa akin yung country na yun, ganun, 'di ba? Hindi ako na-entertain. Parang tinatanong lang ako, ganun. Sinasagot ko naman. Nag-i-English pa ako doon. Saka yun lang, tatawagan ka na lang namin. Alam naman natin yung result pag sasabing tatawagan ka na lang namin, di ba? So, ayun. Tapos, after nun, actually, dalawa lang yung in-applyan ko in one day. Dalawang company lang, agency yung in-applyan ko. Interview, parang selection ko na agad sa December 3. Pero nag-start na kami ng schooling, kaya tinerminate ko na lang yung application ko. Tinawagan ko, sinabi ko nga, sorry, kailangan kasi parang, I made my, decision right, siguro. Kasi, after nun, nalaman ko na nakasama ko sa line-up. Tapos, selection ko in December din. December 18 yung selection ko na yun. Pinaghandaan ng mabuti, minimorize ko yung mga pero hindi ko naman naibigay lahat ng mga sagot na nandun na mga sinulat ko. Yung tanong sa akin parang 3-4 lang, ganon.
Pero, direct to the point, yung mga sagot ko, it was may laman. Ganun yung mga sagot ko. Lahat ng mga sagot ko direct to the point, saka may laman. Kung anong strength and weakness, ganun. Parang usually yun naman yung tinatanong sa amin sa kadalasan ng mga employer. Yeah, sa pakikipagsalamuha ko dito sa Manila, sa pag-schooling ko, I met stranger people who become my friends. Actually, sila ngayon, parang wala na sila sa current agency namin. Pero we still friends naman, we keep in touch. Shout out. We keep on touch pa naman, and actually selected na din siya ngayon. And I was really happy. Ang laman ka nun. Sinat ko siya, tinawagan niya ako. Yun, ang hirap kasi paniwalaan, parang yun, doon pala siya, ganun, doon pala yung kapalaran niya, hindi doon sa namin, ganun. Pero, yeah, ganun. I really admire yung parang matapang yun. Parang tapang ng bahay na yun eh. Ganun. Sa Japan na rin yung magkikita-kita, diba? So, yun lang guys. That's the story why I ended up here in Manila. Kung bakit ako nag-apply here in Manila. Ano yun lang guys. Bye-bye!